Purihin po ang Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kapatid, tayo po ngayon ay muling mag-aaral ng mga salita ng Panginoon at nawa tayo po ay tanggapin po natin ang mga salita ng Panginoon na may kababaan ng kalooban. Nang sa ganon, tayo ay patuloy na matuto sa kanyang kalooban. Bago po tayo magpasimula mga kapatid, nais ko po kayong anyayahan sa isang maikling panalangin. Ama, nagpapasalamat kami sa gabing ito sapagkat kami ay patuloy mong pinukupkop at tinuturuan upang kami, Panginoong Diyos, ay mapaayos ang aming mga buhay at pananampalataya at maituon namin ng maigi, Panginoon, ang aming buong atensyon doon po sa direksyon na nais mong dalhin kaming lahat, O Lord, na iyong mga hinirang. Ama, sa gabi pong ito, kami po ay iyong tunghayan at patuloy na palakasin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat po sa iyong masaganang biyaya sa amin at sa patuloy mong pag-iingat sa aming mga kapatid sa lahat ng mga nangyayari sa aming kapaligiran. Ama, ikaw ang aming Diyos, aming tagapagligtas, ingatan po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Sa gabi pong ito, ang atin pong pag-uusapan ay tungkol po sa Psalms chapter 37. Alam niyo, ito pong Psalms chapter 37 ay isang magandang paksa, mahalaga, sapagkat dumadaan po rito, marami mga Kristiyano ang naguguluhan pagdating po sa issue ng yung mga wicked sa ating paligid. Okay, alam natin mga kapatid, tayong lahat ay hinango na ng Panginoon sa mundong ito. Once upon a time, galing din tayo sa mundong ito na makasalanan. Pero nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, nakita lang natin doon yung error. Yung error ng mundong ito. And we suffer. Kasi nga tayo, mga kapatid na mga hinirang ng Panginoon, ang atin na pong destiny is yung lumakad sa katuwiran ng Panginoon for the rest of our lives. Ang motivation na natin mga kapatid sa buhay na ito ay yung kalooban ng Ama, yung kanyang paghahari, yung kanyang katuwiran ay maisakatuparan sa ibabaw ng daigdig. Kaya nga tayo na mga tinawag ng Panginoon, dahil nga tayo ay naturuan na ng Diyos at oriented na tayo sa daan na matuwid, we suffer sa mundong ito. At maraming mga kapatid natin ang confused pagdating po sa mga issue na ito. Sapagkat, gaya po ng sabi sa may verse 1 ng Psalms chapter 37, sabi niya, do not fret. Huwag daw tayo mag-worry because of evildoers. Sa mundong ito, ang daming evildoers. Do not be envious toward wrongdoers. So, huwag daw tayo matrouble. Kahit na mag-increase pa yung lawlessness, ang tao talagang ganun ang direksyon ng taong wala sa Panginoon. Ang lawlessness sa mundong ito, dahil nga wala sila sa Panginoon, ay patuloy na nag-i-increase. Gaya po ng sinasabi sa Scriptures. Patuloy na mag-i-increase from bad to worse. Sapagkat wala kang aasahang mabuti sa mundong ito. Yung alam nilang kabutihan is totally out of doon sa righteousness ng Panginoon. Gumawa na kasi sila ng sarili nilang terminology ng mabuti at masama. Okay? So, nag-define na po sila ng sarili nilang what is good and what is evil. At ang ating kalalagayan ng ating mundo ay pa-worse ng pa-worse. So, don't expect, mga kapatid, na bubuti yung ating kalalagayan. Pero ayon sa Ebanghelyo ng Panginoon, kaya nga tayo hinirang ng Panginoon sapagkat tayo yung tagapagmana ng mundong ito. Sa madaling salita, ang mga wicked, one day, they will perish. At ang maiiwan na lang sa mundong ito, mga kapatid, ay ang mga righteous. For the righteous will inherit the earth. Yan po ang malinaw sa Scriptures. We are the heirs of this world. Sapagkat ang mundong ito ay ginawa ng Panginoon for righteousness. At dahil iyon ang purpose ng Panginoon sa kanyang pagkakalikha sa daigdig na to, eventually, ang lahat ng masasama ay aalisin ng Panginoon. Ipe-purge niya ang mundong ito para
righteousness na lang ang magdidwell. At yan po yung ending sa Book of Revelation, makikita niyo po yan. So yan po ang nilalaman ng mga sulat ng mga apostol. So ngayon mga kapatid, kaya lang habang tayo ay nasa mundong ito, habang inihintay natin yung bagong kaayusan na itinakda ng Panginoon sa atin, ramdam na ramdam natin yung fever ng mundong ito. Ramdam na ramdam natin yung sakit ng mundong ito. Pati tayo naapektuhan tayo. And sometimes, kung titignan mo yung mga wicked, parang nagpo-prosper sila. Parang, minsan ang mga wicked, parang walang katapusan yung kailang kaligayahan, yung kailang pagpapakasat sa kayamanan, sa kapangyarihan, at katanyagan. Actually, iyon talaga ang pinakamimithi nila. Yung sila ay mailagay sa matataas na posisyon, yung magkamal sila ng maraming salapi, at yung maging tanyag sila. Yun ang gustong-gusto nila. At iyon ang pinakamimithi ng fallen world na ito. Pero sa atin mga kapatid, hindi na yun ang ating goal. Sa atin na mga hinirang ng Panginoon, ang pinaka-main goal na natin ay yung pagharian tayo ng Panginoon at yung makalakad tayo sa kanyang katuwiran sa pamamagitan ng kanyang habag at biyaya. At yung tayo ay mapasama sa tinatawag na new creation. Actually, ito po ay present reality na at ito po ay hinihintay natin ng kaganapan nito sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. So ngayon, habang tayo ay nasa mundong ito, ramdam na ramdam nga natin yung kalikuan, yung kasamaan, pati tayo madalas na apektuhan tayo. Maraming mga kapatid natin ang nako-confuse at minsan ay naiinggit sila sa mga wicked. Kasi mga wicked, kung titignan mo, yayaman nila eh. Ang dami nila mga bahay, ang dami nila mga sasakyan, nabibili nila lahat ng gusto nila, nakakapunta sila kahit saan. Talagang nakasikat sila eh. Namamayagpag sila kung titignan mo sa mga pahayagan, sa mga periodiko, sa lahat ng mga TV na napapanood nyo, mapa-artista man, mapa-politiko man, mapamayaman man, o anumang mga estado nila sa lipunan ito. So, ang wicked, mga kapatid, ay ito ay mga tao na talagang they are out of God. Wala silang kaugnayan sa Panginoon. Wala silang moral standard. Hindi nagahari ang Panginoon sa kanila. At sila ay rebellious doon po sa kautusan ng Panginoon. Tayo naman mga kapatid, tayo mga matuwid, ay hindi po tayo matuwid dahil sa ating mga sarili. Tayo po ay kinahabagan lamang ng Panginoon na once upon a time, kabilang din tayo sa mga sama. Pero dahil sa masaganang habag ng Panginoon, pinili niya tayo na maging tagapagmana ng kanyang mga salita at mga pangako. So tayo, kaya tayo naging matuwid dahil nilinis tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng atonement ng ating Panginoong Hesus. So nilinis tayo, tinanggap tayo ng Diyos bilang mga anak niya, at tinuruan tayo ng kanyang mga salita at binigay sa atin ng banal na Espiritu upang tayo makalakad sa kalooban ng Panginoon. Okay. So yun po yung pagkakaiba ng matuwid at ng masama. So tayo mga kapatid, ang payo po sa atin ng Biblia, na huwag kang matutrouble too much sa nangyayari sa mundo. Mag-increase man na mag-increase ang lawlessness. One day, they will perish. Yan po yung marino na pag-aaralan natin ngayon. At pangalawa, huwag na huwag kang mainggit. Kung sila man ay parang tuloy-tuloy yung kailang kayamanan, tuloy-tuloy parang river, tuloy-tuloy yung kanilang katanyagan at kapangyarihan. One day, they will all gone. Yan po yung malinaw na pag-aaralan natin sa araw na to. Kaya nga, tayo po ay ina-admonish, ina-encourage ng Panginoon na huwag kang tumingin tulad nila. Tumingin ka bilang isang redeemed. Tumingin ka through the eyes of God. Nang sa ganun, hindi ka masiphayo. Kasi, ganito po, ito po yung doom ng wicked, ayon po dito sa may Psalms 37. Sabi niya, kaya ayaw niya tayo na magpo-worry o magpipret o mag-envy o kainggitan sila, kasi sabi ng Panginoon ganito tatandaan po natin, ang Diyos hindi po siya remote. Ang Diyos hindi po siya tutulog. Ang Diyos, totally aware po siya sa lahat ng pangyayari sa mundong ito. Totally lahat ng mga tao, lahat ng pinagsasabi ng mga tao,
ay nasa harapan niya and subject for His judgment. Huwag mong akalain, kapatid, na porke sila ay patuloy sa kanilang mga kalikuan, ay akala mo para bang ang Diyos hindi sila nakikita. Ganun mag-isip ang mga wicked. Di ba, napag-aralan natin last week, sabi ng wicked, hindi ako nakikita ng Diyos, hindi niya ako pananagutin, there is no God. Pati siya litong-lito na rin sa kanyang sarili kung ano yung kanyang confession. Pero para sa iyo, kapatid, ganito, ipanatag mo ang kalooban. Knowing yung mga promises ng Panginoon that one day the wicked will be judged. Kaya nga sabi nga rito sa may verse 2 ng Psalms 37, for they will wither quickly like the grass. Alam niyo naman po yung grass, di ba? Saglit lang ang buhay niyan. So, and fade like the green herb. O yung green herb, ngayon, green na green, bukas, kulay brown na yan, tuyong-tuyo na. So, ganun po yung pinapakita ng Panginoon na si God is totally aware sa nangyayari sa atin pong mundo. At si God is very zealous sa kanyang concern sa pagpapalaganap ng katuwiran sa mundong ito. At walang makakahadlang nun. Meron nga lang kasing timing si God, kapatid. Hindi natin pwedeng ilagay si God sa kalendaryo natin. Si God ay meron siyang timing sa lahat ng bagay. At si God, sabi nga po sa may 2 Peter, hinihintay lang ng Panginoon yung na ang mga tao, binibigyan niya ng pagkakataon na makapagsisi. Yun po yung katotohanan. Kasi ang Diyos natin mahabagin. Pero, anytime, ang pagkakadescribe niya ng Panginoon, yung tulad sila ng puno na ang palakulay nakamba na. Naghihintay na ng judgment na Panginoon. Anytime pwede na silang kalusin eh. Pero si God kasi napakahaba ng kanyang compassion, ng kanyang mercy. At hindi natin kaya yung i-describe. Hindi natin kaya yon na ipaliwanag kasi tayo nga, dating enemy tayo ng Panginoon eh. Worse din tayo. Wala rin naman tayong pinag-iba sa kanila. Kaya lang, kita ninyo mga kapatid ngayon, friend na tayo ng Panginoon. Tinawag niya tayong anak. Tinawag niya tayong beloved. Isipin niyo yung kabutihan ng Panginoon. Okay. So, para sa wicked, they will be like grass that will quickly wither and fade like the green herb. And in verse 8, kaya nga sabing ganon, cease from anger. Huwag ka na magalit. Okay. Minsan, aapektuhan ka, I know. At tayo lahat, naranasan natin to. We are deeply affected sa nangyayari sa mundong ito. Minsan tayo nabibictimize din tayo ng wickedness ng mundong ito. At nagagalit tayo. Minsan nga lang, kahit nga lang yung simpleng batas trapiko nakikita natin ang daming pasamay ng mga wicked. Kasi yung ibang mga motorista, sarili lang niya, ang inaisip niya. Hindi niya alam yung kanyang kapwa. Wala siyang pakialam sa kanyang kapwa. Minsan nga, kung mag-park siya, nakabalagbag Parang siya yung may-ari ng sasakyan ng kalsada, I mean. So, nakita niyo mga kapatid, ganyan po, we suffer. Kaya nga, ang payo po ng Biblia, huwag ka mag-worry dyan, kapatid. Lahat ng iyan ay naka-account ni God. Pero tayo mga kapatid, hindi tayo in-appoint ni God na judge. Siya ang mag-judge sa kanyang panahon, sa kanyang timing. Pero for now, habang hinihintay natin yung judgment ng Panginoon sa kanila, sabi niya, ang payo ng Panginoon, cease from anger. Huwag ka magagalit. Kasi, iwasan mo yan, lalo na yung wrath. Baka mauwi yan sa puot. Yung galit mo, mauwi yan sa puot, at mag-asal unbeliever ka na rin. Darating ang time ng ganon. Di ba ang hirap nun? Magdemandahan kayo sa korte, unbeliever yung kalaban mo, tapos unbeliever din yung hahatol, yung justice nila, na hindi rin alam yung katuwiran ng Panginoon. Isipin nyo, ang hirap hindi po ba? So, kaya nga ang sabi rito, it leads only to evil doing. Pati ikaw, mahahawa ka sa kanilang kasamaan. Yung fever nila, matatransfer sa'yo. Tatandaan ninyo ang kasalanan para siyang virus nakakahawa. Pero yung kabanalan, hindi siya nakakahawa. Amen. So, ganun po yun mga kapatid. So, kaya nga mahalaga makita mo to, na ang kasalanan nila, ang bilis makaapekto sa atin. Pag hindi mo nabantayan yung puso mo, panigurado, contaminated ka na ng virus nila. So ngayon, ang sabi ng Panginoon para tayo ay maapis sa ating mga nararamdaman.
yan man ay galit, yan man ay inggit, o yan man ay worry, sabi niya sa verse 9, for the evildoers will be cut off one day. Amen. They will be cut off. Ayon sa pangako ng Panginoon. But those who wait for the Lord, they will inherit the earth. Kaya nga, gaya po ng ating pambungad kanina, na ang mundo kasi ito ay ginawa ng Diyos para sa kanyang katuwiran. Kahit kasabi nga sa may Proverbs, ang isang bansa ay may itatatag sa pamamagitan ng katuwiran. Okay, so mahalaga ang righteousness. At iyon yung pinaka-heart ni God. At iyon, doon papunta ang lahat ng kasaysayan. Yung establishment, yung total establishment ng righteousness of God in God's timing. So ngayon, ina-assure tayo ni God, wag daw tayo mag-alala because one day, wickedness will be cut off totally from the land. And only the righteous will remain sapagkat ang mga righteous ang heirs of God. Amen. Ang mga righteous kasi naturuan sila ng righteousness ng Panginoon. Okay. So verse 10. Yet a little while, and the wicked man will be no more. And you will look carefully to his place, and he will not be there. So nakikita mo, kahit na nasa kapangyarihan siya ngayon, ang laki ng kanyang kapangyarihan, para lang siyang damo. Minsan ipapakita siya ng Panginoon. Dati makapangyarihan siya, tapos ngayon wala na. Dati talagang kinakatakutan siya, ngayon wala na. Di ba may mga nasaksihan na tayo sa buhay natin ito? Ako, ang daming ko na nasaksihan. Mula nung bata ako hanggang ngayon. Ako ngayon ay 57 years old na. Ang dami kong nasaksihan. Nakita ko yung fulfillment na to. Pinapakita rin ng Panginoon. Sa generasyon ko, marami akong nakita ng mga wicked na dati, once upon a time, napaka-powerful, napaka-wealthy, napaka-popular, nasa kanya na ang lahat ng bagay. Pero ngayon, totally, nothing. Wala. Saan napunta yung kanyang mga tinatangkilik dati? Wala na. Tama yung sabi ng Bible. Kaya nga, ang payo sa atin, huwag ka mag-alala. Alam ng Diyos yan. Nasa kamay ng Diyos ang lahat ng bagay na yan. At i-judge ni God yan one day. Okay. So verse 11, but the humble will inherit the land and will delight themselves in abundant prosperity. Sa ngayon, kapatid, kasi kaya sinasabi kayo, huwag ka mainggit kahit na yumaman sila. Eventually, mga kapatid, unang-una sa mundong ito, kahit na, kasi si God ang nagde-design ng buhay natin. Meron siyang binigyan sa atin ng maraming kayamanan, meron naman yung sapat-sapat lang. Pero kung titignan mo yung bottom line ng lahat, mayaman at mahirap na mga Kristiyano, hindi nagkulang si God. Kasi ang ating kayamanan si God, yung presence niya. Kung nasa sayo si God, you are complete. Sa lahat ng bagay, sa kalusugan, sa mga resources, sa katalinuhan, at sa lahat ng bagay. Si God kasing completion natin . Gaya ng sinasabi sa Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Pag may Panginoon ka, kumpleto ka. Wala kang pangangailangan. Kaya nga ang promised land doon sa Old Testament noon, hindi po yung land ang mayaman. Bagamat may mga resources siya, kaya siya mayaman dahil sinusustain siya ng Panginoon. Pero pag wala na yung presence ni God doon, matutuyo na yun. At nangyari yun sa bayang Israel noon. Nung sila'y nag-backslide na, o yung nasaan na yung kayamanan ng wala na. Nagpadala si God ng mga invaders, ibang nakinabang doon sa mga kasaganaan ng lupa. At ang mga Israelita pinalayas ng Diyos. So, si God po ang sikreto ng blessing. So, sa atin mga kapatid, dahil nga one day, magpe-perish ang mga wicked, ang lahat, sabi, katulad din nangyari po sa Egypt, na dati hirap na hirap ang mga Israelita, pero nung dumating na yung time na ayon sa itinakda ng Panginoon, hingiin nyo ang lahat ng inyong magustuhan, ginto, pilak, kasangkapan, mga damit, lahat ng kagamitan ng Egypt na gusto nyo, hingiin nyo, ibibigay yan nila sa inyo, sapagkat binigyan ko na kayo ng favor sa mga mata nila. Nangyari po ba yon? Yes. Nangyari po yon. So,
ah, darating ang araw, no? Kasi kasama sa pagkakahirang ng Panginoon sa atin, yung pagkaka-break ng curse sa buhay natin, kasama doon ang lahat ng bagay na nawala sa atin. Yung pati yung ating pati yung prosperity na naapektuhan because of our sin. I-restore din ng Diyos lahat yan. Ang ating kalusugan na affected by our sin, i-restore din ng Diyos lahat yan. Nasa programa ng Diyos ang lahat ng bagay na yan. Kaya nga, for now, tayo ay inaapis ng Panginoon. Kino-comfort, kino-console ng Panginoon na, anak, huwag ka mag-worry. Do not trouble yourself about the wicked, yung increasing wickedness ng mundong ito. Pangalawa, huwag kang mainggit sa kanila. Yumaman man sila ng yumaman. Pangatlo, huwag kang magagalit. Kung ikaw man naapektuhan, cease from anger, sabi ng Panginoon. Kung hindi, i-focus mo ang iyong buong pagkatao sa mga pangako, sa mga salita ng Panginoon. Sapagkat lahat ng kanyang mga decree ay mangyayari lahat yun. Okay? So tignan po natin gaya po ng sinasabi niya about the wicked, sabi niya sa may verse 35, I have seen a wicked, violent man spreading himself like a luxuriant tree in its native soil. Then he passed away, and lo, he was no more. I sought him, but he could not be found. So iyan po ang destiny ng mga wicked. Hindi po sila eternal. So yung kamatayan po at yung time na pinag-usapan natin nung last week ay iyon po yung kanilang yung kanilang kinakatakutan kasi it is their limitation. Wala silang magagawa. Darating ang time na sila ay darating sa may punto na yun na talagang totally pahihintuin na sila ng Panginoon. Unti-unti, padadalan sila ng lahat ng karamdaman, kaguluhan. Kaya akala natin kasi, porque ang tao marami siyang pera, maligaya siya. Hindi po, ang dami pong turmoil niyan. Hirap na hirap sila kasi sila mismo, tormented sila sa presence ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga tayo, as Christians, ito po yung payo ng Panginoon sa atin. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Mahirap yung maging patient sa paghihintay. Pero alam nyo ba yung patience, kasama ito ng faith na ibinigay ng Panginoon sa atin. Yung maghihintay ka kung kailan magaganap yung sinasabi ng Panginoon. Kasi hindi po pwedeng ilagay sigad sa kalendaryo natin. Hindi natin siya po pwedeng ilagay sa orasan natin, sa ating sariling timing. Si God ay nagmumove ayon sa kanyang kagustuhan. Amen. So, yamang ganun naman kapatid. So, magpahinga ka sa Panginoon. Rest. Otherwise, kakainin ka ng konsumisyon, ng pag-aalala, kakainin ka ng even ng mga ill feeling, anger, wrath. Kaya nga, do not fret because of him who prosper in his way, because of the man who carries out wicked scheme. Kaya hayaan nyo lang sila. Diba? Nung sila ay naupo sa ganitong katungkulan, talaga ng mga, meron nga akong kilala na doon, I will not mention I will not mention kung anong department siya sa gobyerno. Pero yung yung sangay na yun ng gobyerno, talaga namang kilalang kilala sa corruption. Kabilang siya sa ibang religion. Kasi yung family niya, they were raised up sa ganung religion. Pero, sa BIR siyang katrabaho. Noted siya na talagang isa sa mga garapalan talaga kung mangulimbat, kung papaano niya i-pressure yung mga client na concern. And then, marami siyang pera, yes. Pero binigyan siya ng Panginoon ng cancer. Grabe. Suffer siya. O saan napunta yung pera? Nandun din. Turmoil. Hirap din siya. Torture. Akala po natin mga kapatid na porke may pera siya, porke nakikinabang siya ngayon habang panahon yun. Mali po kapatid. Merong Diyos. Merong Diyos na talagang, yung Diyos po natin is a God of justice. Pinapairal niya yun. Kahit na minsan sa court of law natin, hindi mo makamtan yung justice, huwag ka mag-alala. Do not fret. Do not worry.
Huwag ka magagalit. Maghintay ka sa Panginoon. Wait patiently sa Kanya and rest in Him. Kasi siya ang nakakalam ng lahat ng bagay. Hindi niya nakakalimutan yon at meron siyang timing doon. Dinescribe niya yan sa Isaiah. Siga, parang naghahanda ng kanyang mga palaso, ng kanyang mga pangdigma na sandata para itudla sa masama. Pero kasi, alam mo si God, ang hirap kasing maintindihan yung nature ni God. Kasi He is the God of love and at the same time, He is a God of justice. He is a God of wrath. Sabi nga sa may Psalm 7:11, ang Diyos natin, yung indignation niya, araw-araw nagbe-burn sa mga wicked. Kaya nga, mahirap mong maintindihan yun kasi tayo, tao lang tayo. Pero ang Panginoon kasi, balance yun sa kanyang being. Nag-ooperate yun yung love, yung mercy, yung compassion, yung kanyang holiness, yung kanyang justice. At siyang nakakaalam kung kailan niya execute yung kanyang justice, yung kanyang judgment. Pero pag si God ay nag-act na sa kanyang judgment, it is totally righteous. Okay? Kaya nga, do not fret for him because of him who prosper in his way, because of the man who carries out wicked scheme. Kasi nga, very scheming siya. Nagagamit niya yung kapangyarihan niya, influensya niya to gain ill-gotten wealth. So, pero para sa mga hinirang ng Panginoon, ito yung consolation ng Panginoon. For those blessed by Him will inherit the land. So, pangalawang beses na itong sinabi ng Panginoon na ang mga righteous, they will inherit the land. But those who curse by Him will be cut off. Okay, so yan po yung contrast, o yung tinatawag na antithesis. Okay, ng righteous at ng wicked. The steps of a man are established by the Lord and He delights in His way. So tayo mga kapatid, tayo may mga error din tayo. Nadudupilas din tayo, nagkakamali din tayo. Pero salamat sa Panginoon. Kasi nga, dahil nga tayo tinawag ng Panginoon at ang lakas natin ay yung lakas na nanggagaling sa Kanya, tinutulungan tayo ng Panginoon sa ating mga kahinaan. Actually, kung titignan niyo po mga kapatid, dito po sa sunod na talata, napakaganda po ng talatang ito. When he falls, tayo daw yun, kung tayo mahuhulog, he will not be hurled headlong because the Lord is the one who holds his hand. Hahawakan ka ng Diyos eh. Alam niyo ba, sa totoo lang, kung hindi tayo predestined sa salvation ng Panginoon, yung time na tayo ay magbabackslide na tayo, kung hindi ka hinawakan ni God doon dahil sa kanyang habag, dahil sa kanyang commitment, sa kanyang banal na pangalan, wala ka na, dire-diretso na. Pero, iyan po yung pag-ibig ng Panginoon sa kanyang mga hinirang. So, kasama doon yung preservation, yung divine preservation, na i-preserve tayo ng Panginoong Diyos. Hinawakan tayo ng Panginoon nung time noon na nagwawala tayo noon sa ating mga kasalanan. Yung mga time noon na talagang hibang na hibang din tayo sa ating mga kasalanan, hinawakan ka ni God. Kung hindi ginawa ni God yun, wala na tayo. Akala nyo ba, mga kapatid, malakas tayo? No. Kaya nga ang confession ng matuwid ganito, si God ang aking kalakasan. Si God ang aking katuwiran. By His grace, by His grace, by His grace. Yan po ang confession ng mga matutuwid. Wala sa kanyang sarili. Kasi alam natin we cannot brag about ourselves kasi nga, failure naman talaga tayo from the very beginning. Amen? Si God lang talaga ang natin, tama yung sabi sa may Bible na, in Him we live, we move, and have our being. Kung bibitawan tayo ni God, wala na. We are nothing. Without Him, we are nothing. Amen. So, I have been young, and now I am old, sabi ni King David. Yet I have not seen the righteous forsaken, or the descendants begging bread. So wala pa daw nasaksihan si David na isang matuwid na pinabayaan ng Panginoon. Wala. Kasi lagi siyang inaalalayan ng Panginoon. Hindi lang natin nakikita yon. Pero if you discern yung lahat ng nangyayari sa buhay natin, nandoon lagi si God. God is ever present. He is sustaining us. At sometimes even in times of our complaints, talagang pinagpasensya lang tayo ng Panginoon sa mga kamangmangan na lumalabas sa ating mga bibig. Inalalayan tayo ng Panginoon because of His mercy, because of His calling, because of His eternal compassion
because of the commitment niya sa kanyang sarili, sa kanyang mga salita, sa kanyang covenant sa atin. Amen. Yun po yung katotohanan. Kaya nga, sabi ng Panginoon sa atin, no, as a admonition, better is the little of the righteous than the abundance of the wicked. Kanina napansin nyo, di ba? Huwag daw tayo may inggit kahit na mag-prosper yung wicked dahil sa kanyang mga evil scheming. Huwag kang gagaya sa kanya. Kasi siya, nakalaan na siya for judgment. Sabi ng Panginoon, huwag kang lalakad sa path niya. Sa halip, masiyahan ka kung ano na i-provide ng Panginoon at hindi yan permanent. Maaring ngayon, ito lang ang kinakain ninyo. Alam mo, ang dami ko nang kilala mga Kristiyanong ganyan eh. Noon nakita ko, may hirap na hirap sa buhay. Ang dami pa niya mga anak. Pero kalaunan, nakita nyo, mayroong time si God talaga ng abundance eh. O ngayon nakikita ko, nababalitaan ko, maayos ng lahat. Yung mati mga anak niya, nakagraduate na, may mga maganda na mga trabaho. By the grace of God, lahat yun eh. Hindi naman dahil sa atin yun. Hindi dahil sa matuwid tayo o magaling tayo ng mga ano. No. Si God lahat yun. Dahil yun sa habag niya sa atin. Sinustain niya tayo. Kaya nga, for now, kapatid, kung ikaw ay nasa gantong kalagayan, masiyahan ka. Be content with what you have. Kung ano yung provisions ni God, masiyahan ka. Do not complain sa lahat ng nangyayaring ordeal. Ikaw man ay dumadaan ng karamdaman, ikaw man ay dumadaan ng suffering sa mga tao, alam ng Diyos lahat yun. Amen? Ang mahalaga, yung katuwiran ng Diyos. Kahit na ano lang yung kulang mo, ano man yung kalagayan mo, kahit ito lang yung trabaho mo, kahit ito lang yung sahod mo, masiyahan ka. Mahalaga yung righteousness. Kasi as long as nasa sayo yung katangiang iyan, you are the heir of God ng mga bagay sa mundong ito. Verse 17, for the arms of the wicked will be broken. Ito po yung paksa natin nung last week. Babaliin ng Panginoon Diyos yun. Hindi po literal yun ha. Ibig sabihin yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang katangyagan, yung parabang walang katapusan niya na pamamayagpag sa mundong ito. One day, it will be broken. It will perish. But the Lord, what? On the other hand, He will sustain the righteous. Amen? Kasi yung mata niya na sa atin, yung kanyang compassion sa atin. The Lord knows the days of the blameless, and their inheritance will be forever. Faithful si God. This is a promises. Totoo ang lahat ng ito. They will not be ashamed in the time of evil, and in the days of famine, they will have abundance. Alam niyo ba mga kapatid, marami na mga Christians na nag-testify ng mga nauna sa atin mga panahon na nasa panahon sila ng famine, nasa panahon sila ng war, nasa panahon sila ng mga pandemic, kahit na nagsasuffer, may talagang scarcity talaga sa lahat, pagkain, sa lahat ng bagay. Pero anumang anak ng Panginoon, testimony na sinustain sila ng Panginoon. Amen. So, totoo itong pangako ng Panginoon. Even in kahit na tayo, pag may karamdaman tayo, sinusustain tayo ng Panginoon. Pinapalakas tayo ng Panginoon. Nandun lagi yung habag ng Diyos sa atin. But the wicked, on the other hand, will perish. And the enemies of the Lord will be like the glory of the pastures. They vanish like smoke, they vanish away. Katulad ng green herbs na green ngayon, bukas wala na. Para lang silang usok, smoke. They will perish. Amen. Kaya nga, pangwakas, sabi ganito ng Panginoon, depart from evil and do good. Amen? So you will abide forever. If you do this, you are blessed. Kaya huwag kang patatangay. Huwag kang maiinggit sa kanila. Huwag kang patatangay sa galit nila. Huwag mong hayaang mahawa ka ng virus nila. Mas matindi yun sa pandemic, yung virus nila. Okay? At huwag ka rin matutrouble sa pag-increase ng lawlessness. Alam, nasa kamay lahat ng Diyos yan. Okay? Ang gawin mo, yung ipinapagawa ng Panginoon. Ano yon? Magtiwala ka sa Kanya, mag-rest ka sa Kanya, lumakad ka sa katuwiran, do good. Yan ang payo ng Panginoon. For the Lord loved justice and does not forsake His godly. Yan po yung assurance ng Panginoon. Hindi niya pabayaan ang kanyang mga hinirang. Amen? I will never leave you nor forsake you, sabi ng Panginoon. They are preserved forever. Nakita nyo, yung words na yan. Yan po yung divine preservation na lagi kong binabanggit sa aking mga pagtuturo. Merong divine preservation. It is a doctrine. Mahalaga ito
na maintindihan mo, kapatid, ituro mo sa iyong mga anak. Nang sa ganon, ang faith natin ay maisalig hindi sa lakas natin, kung hindi sa lakas ng Panginoon. But the descendants of the wicked will be cut off. Okay. The righteous will inherit the land and dwell in it forever. So ilang beses na pong binention ito sa may Bible. Sa may Psalms 37 particularly. The mouth of the righteous utters wisdom, and his tongue speaks justice. The law of God is in his heart. Wow, yun po yung pagkakaiba eh. Ang matuwid, nandito yung law ng Panginoon, yung kanyang standard ng kanyang pamumuhay. Hindi yung standard ng mundo. Hindi yung standard na tinuturo ng eskwelahan o ng mga politiko. Hindi po yun. Ang standard na naggagabay sa ating morality is the law of God. Kaya nga ang righteous, they will inherit the land. The law of his God is in his heart, and his steps will not slip. Hindi ka madudupilas kasi afford ka nga ng Panginoon. Madudupilas ka na sana, about to backslide ka na sana, mag-give up ka na sana, pero si God, pinipreserve ka ng Panginoon. The salvation of the righteous is from the Lord. Wala sa kamay natin. Wala sa ating mga sarili. Huwag mo dadayain sarili mo dyan. Okay? Ang salvation natin ay si God. He is our Savior. The salvation of the righteous is from the Lord. He is their strength in times of trouble. Nakita niyo mga kapatid? Siya yung lakas natin sa panahon ng trouble. Alam niyo ba sa totoo lang, pag padala si God na matinding trouble, kung hindi tayo hawakan ng Panginoon, wala, bibigay tayo. Definite yan. Pero kung si God ay talagang iingatan ka ng Panginoon, makakatayo ka. Kaya ngayon tanong sa Revelation who will stand? Pag nagpadala na si God ng judgment niya sa mundong ito, the righteous will stand. Kasi ina-uphold sila ng Panginoon. Amen. So last, verse 40. The Lord helps them and delivers them. He delivers them from the wicked and saves them because they have take refuge in Him. Yan po. Kaya nga alam niyo mga kapatid, lalo na sa Book of Psalms, over and over again, marinig niyo yung ganitong phrase. The Lord is my refuge. He is my rock, the rock of my salvation, my strong tower. He is my shield. He is my fortress. Laging ganun. He is my keeper. He is a very present help in times of trouble. Lagi yan sa may Psalms, ang dami yan. Upang i-guide tayo na mga Kristiyano. Turuan tayo kung paano magtiwala at manalangin sa ating Diyos na buhay. Amen. So purihin ng Panginoon. Nawa ang ating maikling pag-aaral ay makatulong sa atin upang tayo ay patuloy na lumago sa ating pananampalataya at pagkakilala sa Panginoon at makaiwas tayo sa masamang simbuyo ng mundong ito. Purihin ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon at tayo po ay manalangin. Salamat po aming Diyos na mayroong kaming Diyos na aming pag-asa. Ang aming kalakasan, ang aming matibay na muog. Ang Diyos na umahawak sa amin sa lahat ng sandali. Sapagkat alam mo, Panginoon, ang aming kahinaan. Alam mo, Panginoon, ang limitasyon ng aming ang hangganan ng aming mga kakayanan. Ikaw ang aming kaligtasan, ang aming kalakasan. Ikaw lang tanging pag-asa namin. Lalo na po sa panahon ng troubles, sa panahon ng pagsubok. Lord, ikaw lang aming kalakasan. Kung wala ka, kung hindi mo kami hahawakan, wala na kami. We will also perish like the wicked. But because you have chosen us to be your heirs, you preserve us. At ginagawa mo to, Panginoon, for your own pleasure, for your own glory. Kaya nga, O Lord, ang masasabi lang po namin, Father, thank you. Thank you so much sa iyong napaka-rich na mercy sa amin. At nawa, Panginoong Diyos, I pray, ingatan mo po ang iyong mga anak sa panahon na dumadaan ng mga pagsubok. Kung sila ay nababagabag sa mga nangyayari sa mundong ito, at kung sila ay talagang deeply affected sa kasamaan, at lalo na po sa panahon ng pandemic na ito, Panginoon, ingatan mo ang iyong mga anak. You are our preserver. You are our shield, our healer, our protector. Keep us, Father God, for you are
a very present help in times of trouble. You are our strong tower. Bless and keep us, O Lord, and sustain us sa mga panahon nito, sa panahon ng crisis, sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng kasamaan. Keep us always, Father God. Gaya ng pangako mo sa Psalms 37. Preserve us, O Lord. Bless your people, Father God, with this word. And may your name be exalted on high. This is our prayer, Father God. In Jesus' name. Amen. God bless you.